Kumusta kayong lahat mga kapwa-tao? Kaibigan man o hindi, kamag-anak man o hindi, magkaisa po tayo sa panalangin. Ano man ang ating mga relihiyon, sino-sino ba ang ating mga sinasamba? Saan ba tayo naniniwala? Sa mga rebulto ba o sa Biblia? Ang ibig sabihin mga kaibigan, iisa lang po yan. Wag na po tayong magsabi na ayan, pinarusahan na ng Diyos kasi kung ano-anong mga ginagawa. Alam po ninyo, ang Diyos po ay hindi marunong magparusa. Yan po ang aking pananaw. Mahal niya ang mga tao. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Nakikiramay po ako sa Cebu. Bangon lang Cebu, bangon. Wala na tayong magagawa. Tapos na. Teka. Gusto ko talagang bigyan na pansin itong Cebu. Yun pala, naalala ko mga kaibigan, may pabrika nga ng simento dyan. Bakit ilang dekada na yan? Alam mo ba kung anong 19 ako nandyan sa Cebu? 70s, nandyan ako sa Cebu. Alam ko may pabrika ng simento dyan. Tapos nakikita ko doon sa mga video na meron pala daw quarry, tapos kitang-kita na pinapasabog pa nga daw yung mga bato doon. Isa yung dahilan na gumuho. Siyempre, malakas ang ulan. Alam mo ba yung nakakaanod ng mga bagay-bagay? Yung bato, putik, tubig. Kaya po, masyadong mabangis ang baha. Hindi na po tayo umasa sa mga investigasyon, mga kaibigan, mga kapwa-tao. Kasi, ang investigasyon, laging nasa huli. Tapos wala pang nangyayari. Tignan mo naman itong investigasyon sa mga korupsyon. Baka maubos na itong buhok ko kaputi. Wala mangyari. Kaya po, ang gagawin na lang po natin mga kaibigan, ang simpleng mamamayan, manmanan natin ang ating paligid. Magdasal at mag-ingat sa sarili. Nakikita ko po ang nangyayari sa Cebu mga kaibigan, hindi po talaga inaasahan. Pati ako hindi ko inaasahan. Pero mayroon tayong video noon na nagbabala na ako na yun ay dahil nag-crack ang lupa dahil sa lindol. Pagka mayroon ako tayong video noon mga kaibigan na dapat yung mga tabing ilat o ilog na may bundok sa ibabaw, umiiwas na po talaga. Sa ngayong panahon, wag na tayong magtiwala na ang iyong bahay ay third floor. Kasi kung babanggain ka nga naman ng mga troso, yung bahay mo, at matibay yan. Kung babanggain yan, matitibag yan. Ganun po kabangis ang mga baha ngayon. Dahil dahil sa kapabayaan ng tao. Dahil sa pera. Diretsuhin ko na kayo. Ilang dekada na yung mga quarry, bakit hindi ngayon lang iimbestigahan? Mga palpak kayo. Ako, ayaw kong magalit eh. Pero pag ganyan, ilang dekada na yun, ngayon lang iimbestigahan. Kung walang namatay na, ilang daan na yata namatay dyan sa mga lintik na pabayaran kasi. Pag sabing wala, pag isusumbong kita, ito pera. Tatahimik na eh. Ganun tayo, pati ako, mukha na tayong pera, kahit sa sinong makadiyos. Ganun eh, nababayaran kasi. Mga kaibigan, hindi po ako naninira, nadala lang po sa aking emosyon. Hindi ko po mapapatawad ang mga ganyang nangyari. Mga guys, tayo na lang po ang mag-ingat. Baka malimutan natin ang ating oras, maiksi na. Ang video natin ngayon, November 8, 2025. Ang paghandaan natin ng mabuti ngayon, itong bagyong Juan, mga kaibigan. 8, Sabado. Di pa ako naka-update sa Pag-asa, baka pumasok na sa ating par. Ang bagyong Juan, magiging super typhoon yan. Kayo mga scammer, kayo nagpapabyos, napapanood ko kagabi, mayroon nang nagpapakita, ito bagyong Juan, mga lumang video. Gumagamit kayo ng mga AI, nananakot kayo. Hindi kayo magtatagumpay. Nagpapabyos lang kayo eh. Alam ko yung ginagawa ninyo. Dito kayo sa totoong balita. Ni Jeremias Cumbes. Gumagamit ng AI eh.
natutuwa pa ako doon sa mga vlogger na namimigay ng tulong sa mga biktima. Pero yung gagamit kayo ng AI na makita mong mga laking baha, tapos may tatayo dong Jesus. Mananakot kayo eh. Huwag niyo paniwalaan yung mga ganyan mga kaibigan. Ang bagyong Uwan, wala pa. 1,000 kilometro pa. Ibig sabihin, pero itong araw na ito, baka pumasok na. Ibig sabihin, pumasok na sa ating area of responsibility. Wala nang 1,000 kilometer yan. Malapit na yan. Kaya po, lagi po tayong makinig ng balita sa Pag-asa o kay Jeremias. Huwag kayong maniniwala doon sa mga may AI na nagpapabyos lang. Mananakot. Wala pa nga eh. Nakikita ko sa mga video eh. Mayroon na daw yung Uwan eh. Kaya talaga Ako mga kaibigan, kahit hindi ako sumaw dito sa aking pagbablog, may trabaho ako. Kung nakikita niyo yung aking trabaho sa araw-araw, may kita naman na aking mga anak, may trabaho lahat. Mga profesional. Yan po ang turo ko sa mga anak ko. Huwag kayong manlalamang sa kapwa. Huwag kayong manloko. Gaya ng mga scammer na pasensya na kayo yung mga nag-add friend sa akin. Hindi na po ako maniniwala kasi nadala na po ako. Marami pong umi-scam sa akin eh. Saka nawala na ako ng tiwala eh. Yun na nga. Yung mga balita ngayon ng korupsyon, paano ka pa maniniwala, di ba? Kaya tayo po mga kaibigan, ang sabi ng Diyos, tao, kumilos ka, tulungan kita. Ibig sabihin na hindi po natin makuha sa dasal, kailangan po tayo po ang kumilos. Kung mayroon tabing bundok, tapos may ilog, lumikas na po tayo. Kasi hindi na po natin alam na yung bundok na yan ay kinwari na. Wala ng kahoy. Yan po ang dahilan ng mga baha sa Cebu na daming patay. Kawawa po. Gano'n na lang po sana makakuha kayo ng aral palagi sa aking channel. Ang tinutumbok ng bagyo, Northern Luzon na naman. Pero alam niyo mga kaibigan, ingat po ang lahat kasi napakalaki ang bagyo na yan. Halos sakop ang buong Pilipinas. Pero siyempre, huwag kayong matakot yung sa Mindanao kayo. Ang hangin nandyan lang sa gitna na malakas. Abutin lang kayo ng ulan. Yan po kasi maraming fake news. Kayong mag-iingat kayo sa fake news. Northern Luzon o kaya Southern Luzon. Ingat po kasi alam niyo ang bagyo pag hindi nakaakyat, paakyat sana yan eh. Kung kagaya ng mga ibang bagyo, laging bumaba. Binibilang-bilang ko po, laging bumababa. Kaya ingat po ang lahat. Metro Manila, dito kami sa Laguna, ingat lahat. Quezon Province. Kasi pag yan ay bumaba, sa pool ang Metro Manila. Kaya po, hindi po pwedeng tayo ay lagi lang magdasal. Lagi tayong makibalita at maghanda. Kung mga tabing ilog, likas na. Kung tabing bundok, likas na. Ay alam na alam yan kung kailan darating ang bagyo. Nang Pag-asa, wala nang kapagkukulang yan. Bakit pa antayin pa natin makipagsapalaran kung tayo tabing ilog? Opo, dapat ang mga ating mga LGU ay gagarantihan nyo po na walang mawala doon sa mga ari-arian. Kaya kung minsan ayaw umalis sa mga tao, baka mawala. Dapat pangakuan ninyo, kung ano mawala dyan, bayaran namin. Mayaman kayo mga nakaupo ganun dapat para ang tao aalis. Rikas yan. Ganun diba, napipilitang ayaw umalis kasi baka bukas wala na ari-arian niya. Sige mga kaibigan, hanggang dito na lang ating video, masyado nang mahaba. Manalangin tayo na sana humina ang bagyo. Pero hindi po pwedeng umasa tayo sa panalangin. Makibalita po tayo sa totoong balita, sa Pag-asa, DCRH. Huwag sa mga kung saan-saan nagagaling ng mga fake news. Ingat lang po tayo palagi. Kaya natin yan.